Hello sa mga kamanibela, nandito tayo ngayon para talakayin kung paano mag-renew ng sasakyan. Okay, so meron tayong kailangan tandaan na kapag ang sasakyan nyo ay ending plate number, for example 1 meaning January yan. Okay, so ang ending plate number nyo ay 1 meaning January. So ngayon ay February or Pebrero, kasi ang ending plate number nitong sasakyan ko ay 2. Okay, so and so on yan, no? So by month yan. Ngayon yung second last digit naman ay nagbabase naman yun sa week of the month. So ako sa part ko 0 bandang last week of February, pero pwede na natin yan agad ma-renew, no? 3 months before the due. Alright, so ano ba ang kailangan nating dadalhin kapag mag-renew tayo ng sasakyan? So first, kailangan natin ng mga dokumento na ORCR copy. OR means original receipt of payment na nagbayad kayo last year ng renewal. And then CR is yung certificate of registration. So ito yung certificate of registration ko na naglalaman ng mga information gaya ng mga model ng sasakyan, ano, nandiyan na yung pati yung MV file number, no, at saka kung anong engine number, chassis number, etc. So issued to ng LTO. Ito yung tinatawag natin Certificate of Registration or CR. Okay, ngayon bukod dyan, may copy din dapat kayo ng ating OR or yung official receipt. Okay, so nandyan kung magkano yung binayaran nyo last year. Alright, so ito additional copy lang natin yan. Itong ating driver's license, kailangan dala-dala nyo lagi yan in case na may pumuli sa inyo na mga enforcer regarding sa traffic violations. So dala ko yan. So yung dalawang importante, OR, official receipt, CR, receipt, certificate of registration, at saka yung insurance na binayaran nyo last year, kasi ito yung coverage ng 1 year coverage ng insurance natin. Okay, so yan yung mga dokumentong importante. Ngayon, bukod dyan, ano pa ang kailangan nating gawin para ma-renew yung ating sasakyan? Of course, ang una nating gagawin is pupuntahan natin yung emission test. So dun kasi i-check kung yung smoke na lumalabas o yung usok na lumalabas sa sasakyan nyo ay malinis pa rin. Kung hindi na, kailangan linis tayo sa mga car repair shop. Pero kung halimbawa annually naman kayo maintenance na pupunta sa mga maintenance shop para mag-change ng car engine, oil change, so yun yung nagpapalinis ng usok ng sasakyan. Okay, so emission test muna tayo, and then after pupunta tayo sa renewal ng ating insurance. Okay, and then third, pupunta na tayo sa LTO. Pupunta tayo sa LTO para mag-renew at ipakita yung mga documents natin, emission test, insurance, ORCR copy. So kapag na-approve yun, saka na tayo magkakaroon ng renewed registration ng ating sasakyan. Okay, so simulan natin magbiyahe. Let's go! Test. Test stencils. Nalabo dun sa ano. Wala nag-stencil ngayon. So dito makikita yung ating chassis number. Okay, so natapos na nga tayo sa emission test at nakakuha na rin tayo ng insurance. So ang next natin ay pupunta tayo sa LTO para i-submit ang, of course, yung OR last year at saka yung mismong emission test result na passed. Okay, so simulan natin mag-drive ulit. Okay, so nandito na tayo
magsasubmit ako ng dokumento para sa renewal, saka tayo magbabayad. Okay? Okay, so meron tinatawag na vehicle or motor vehicle inspection na may isang taga-LTO na chine-check yung headlight, yung signal light kung umiilaw, pati yung reverse light. So, check din niya yan. At saka yung horn kung bumubusina to. And lastly, ang kailangan i-check niya is yung early warning device na dapat lagi nyong dala sa likod ng sasakyan. So, yun lang. And then, ang next is payment. Okay, so ito na nga yung result. So, dapat lahat yan naka-check. Meaning, result passed. Pagkatapos, magpipirma yung mismong authorized dito. And then, bibigyan kayo ng sticker na motor vehicle inspection number. So ito yung ipipila natin sa mismong LTO office for payment. Ayun, so natapos na nga yung ating pagbayad sa LTO at ito na, nakakuha na tayo ng latest 2025 this February. Yun ang ating renewal ng sasakyan. So ito, importante to, dapat tatago natin to, OR yan, or official receipt, ano? So kailangan natin yan. And kinuha na rin nila yung ating certificate of registration. So kailangan ko ulit mag-photocopy ng original certificate of registration dahil kinuha na nga ng LTO yun, ng copy ko. Alright, so yan, OR yan, official receipt, at saka yung copy ng certificate of registration, magpapaseros ulit ako, at yung insurance lagi nyo dapat bitbit. Alright, thank you.